Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing, dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nila nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala, at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo, sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda. Nung binasa ko po itong ebanghelyo upang pagnilayan, sadyang kumbaga mayroong damdamin na para bang masasabi, nakakainis naman tong lalaking to. Diba, no? Kasi dito, halimbawa alam po, sana makita din natin ang ating mga sarili na minsan ang susi sa kagalingan natin, pagbabago ng ugali. Nasa naman panawagan sa panahon natin ngayong Kwaresma, yung pagbabagong loob. Siyempre kasama na dyan yung pagbabago ng ugali, yung disposisyon o kaya yung mindset natin. Kasi ang sabi dito ni Kristo, tinanong yung lalaking may sakit. Sabi nga, specific na pagpapakilala, may isang lalaking 38 taon nang may sakit. 38 years nang may sakit. At nakita siya ni Jesus. Marami pang may sakit doon na halos nag-uunahan
kung sinong unang lumusong doon sa deposito ng tubig dahil nga naniniwala na mayroong himala, no? Na may bumababang anghel at kinakalawkaw yung tubig at yun ay nagdudulot ng kagalingan. So sa dami ng may sakit doon, itong lalaking ito na 38 years nang may sakit, tinanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Kung kayo po ang tatanungin, gusto mo bang gumaling? Ano ang isasagot ninyo? Di ba dapat opo lang? Opo, gusto kong gumaling. Pero kung titingnan natin, bakit para bang nakakainis pakinggan yung sagot? Pero ganun pa man, siya ay pinagaling ni Jesus nang wala nang kung ano pang sabi-sabi. Pero gusto ko lang anyayahan kayo na pagnilayan yung ugali nung lalaki. Kasi tinanong, gusto mo bang gumaling? Nasasagutin lang naman dapat na, opo, gusto ko. Pero ang sagot niya ay, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lang ako, ay may nauuna na sa akin. So, ulitin ko po, no? Ang tanong na Jesus, gusto mo bang gumaling? Kaya hindi tayo gumagaling. Alam niyo kung bakit? Ang dami nating dahilan. Ang dami nating sinisisi. Ang dami nating sinasabi na hindi naman kailangan. Kaya nga, di ba, yung classic na sinasabi natin, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. At walang mangyayari kung hindi mo tutulungan ang iyong sarili. Kaya nga sabi ulit ng lalaki, di ba? Wala pong maglusong sa akin, wala pong tumulong sa akin. Pag gusto, gagawa ka ng paraan. Pag ayaw, gagawa ka ng maraming dahilan. So paano tayo gagaling? Kung uunahin natin ang mga self-pity, kung uunahin natin ang pagdadrama natin, kung gusto mong gumaling, mag-exercise ka. Kung gusto mong makalakad, maglakad ka. Kung gusto mong makaramdam ng kaginhawahan, kumilos ka. Wala yung, di ba, yun yung karamihan sa atin. Gusto mo bang umasenso sa buhay? Gusto mong yumaman, pero wala kang ginagawa. At ang isa nakakainis pa, gusto nating umayos ang buhay, pero mas inuuna natin ang bisyo. Mas inuuna pa natin ang mga bagay na hindi naman makakabuti, bagkus makakasama pa sa kalagayan o sitwasyon natin. Paulit-ulitin na, gusto nyo bang umayos ang Pilipinas? Anong ginagawa natin? Di natin ginagawa kung ano ang tama at mainam. Mas gusto natin yung panandalian lamang. So ngayon, nasaan ba talaga ang problema? Bakit hindi tayo maayos? Ang Diyos laging nandiyan. Nagtatanong, gusto mo ba? Kaya lang, kung mag-i-emote ka ng mag-i-emote dyan, at uunahin mo ang pagdadrama, pagsa-self-pity, kawawa naman ako, wala kasi tumutulong sa akin, wala. Pues, kailangan kasi tulungan mo muna ang iyong sarili. Huwag kang umasa o dumepende na ikaw ay tutulungan ng iba dahil ang nakakainis, kahit na mayroong gustong tumulong sa iyo, kahit mayroong available na tulong sa iyo, pero ayaw mong tulungan ang iyong sarili, wala, baliwala. Nasasayang yung grasya. Ayun nga po, no? Sabi ka dito, nakakainis tong lalaking ito Matapos tulungan, bandang dulo, siya pa ang nagpahamak sa taong tumulong sa kanya. Di ba? Mas nakakainis na mapagnilayan. Pero, nawa, no? Baka mamaya, nangyayari ito sa atin. Baka tayo mismo. May biyaya naman ang Diyos araw-araw. Hindi lang natin ito na-appreciate. Kasi nga, mas inuuna natin yung sisihin ng Diyos sa sitwasyon natin. Na tayo naman talaga
ang naging dahilan dahil sa mga maling pag-uugali natin. Amen. Thank you.